Kung sasabihin ko sa'yo na totoo ang aswang, maniniwala ka ba? Tunog kalokohan, oo, pero hindi dahil na ganoon ang dating, ibig sabihin ay hindi na totoo. At ako ang patunay nun. Magandang araw po sa inyo, Miss Anne. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Joy. At bukod sa pangalan ko, may isa pa akong sikretong gustong ipaalam na nasa inyo na po at sa listeners kung paniniwalaan niyo ba o hindi. Kung gusto niyo pong malaman kung ano ba ang sikretong yon, maupo at tumutok na ho kayo sa kwento at pag-amin ng aswang na tulad ko. Joy! Pailog ka na ba para maglaba? Hindi ho. Hindi! Ano yung dala mo? Bakit may palanggan at sabon ka kung hindi ka pa pala maglalaba? Pwede mo na lang ako direktahin. Anong kailangan mo sa akin? Sinenyasan niya akong maghintay. Dali-dali siyang pumasok sa kwarto nila ni tatay at paglabas, hila-hila na niya ang 3 basket ng labahan. Baka pwede naman ako makisuyo. Alam mo naman na buntis ako, hindi ba? At masama sa mga buntis ang kumikilos ng kumikilos. Gusto mo na ako maglaban ng damit mo dahil buntis ka? Eh di ba 3 months ka palang buntis? Di pa nga halata yung tiyan mo. Oo, pero sabi kasi ng doktor sa center na yung tumingin sa akin, sensitive daw yung pagbubuntis ko eh. Pag hindi ako nag-ingat, baka mapano ko. At ang kapatid mo. Wala akong pake. Ano? Sabi ko, wala akong pakialam, Tessa. Nakukuba na nga ako kakatrabaho sa araw-araw, masiguro lang na may makakain sa bahay na to. Tapos, sa rest day ko, imbis na magpahinga, maglalaba pa ako ng damit ni tatay. Kasi wala naman ako maaasahan sa'yo dahil sa lagay mo. Tapos gusto mo pati ikaw ipaglaba ko? Ano ka? Espesyal na anak ng Diyos? Nek-nek mo. Kung ayaw mo maglaba, iutos mo kay tatay. Siyang paggustutin mo. Joy! O di kaya wag ka na lang magdamit para wala kang labahin. Pero wag na wag ka magpapakita sa akin ng hubad ha. Mandiri ka naman at kilabutan. Tumalikod na ako sa kanya pero bago ako tuluyang makalabas sa aming bahay, nahabol niya ako at nahawakan sa braso ko. Ano bang ayaw mo sa akin, ha? Simula nung tumira ako dito, walang araw na hindi mo ipinaramdam sa akin na sampid lang ako sa pamilyang to. Eh anong gagawin ko kung yung ka naman talaga? Sampid sa pamilya at nakikiapid sa asawa ng may asawa. Nakalimutan mo na ba kung ano ka ha? Kung anong ginawa mo sa mama ko? Kahit natubuan ka pa ng pakpak at halo sa pagkakabait mo, sa mata ko mananatili kang sampid at kabit. Oo na, kabit na ako kung kabit. Pero nagmahal lang naman ako, Joy. Sobrang nagmahal kaya nagawa ko yung nagawa ko. Pero sinusubukan ko namang ayusin eh. Kaya nga pinipilit ko na maging okay tayo. Alam mo bang umalis si mama dahil sa'yo? Hindi ko nga alam kung nasan siya eh. Iniwan niya ako dahil sa'yo. Kaya kahit anong gawin mo, hindi tayo magiging okay. At kailangan mong tanggapin yun. Nako, kuyang pagpapabiktim mo super effective sa tatay ko. Sa akin hindi. Kaya tigil-tigilan mo yan. Oo na. Kung ayaw mo akong gawa ng pabor, pwede ka namang humindi na lang eh. Hindi natin kailangan mag-away na naman. Kakasabi ko lang, di ba? Na hindi tatalab sa akin yung pagpapabiktim mo. Tigilan mo na nga ako, bago pa ako makaisip humingi ng tulong sa mga kaibigan kong tik-tik. Pag ako talaga hindi nakapagpigil, baka pakiusapan ko silang sipsipin yung pinagbubuntis mo para mawala ka na sa buhay namin ni tatay. Joy! Kilabutan ka nga sa mga sinasabi mo kahit na biro lang yan. Alam kong galit ka sa akin, pero itong pinagbubuntis ko, kapatid mo pa rin. Anong klase kang ate, ha? Paano mo naatim na magbiro ng ganyan sa pinagbubuntis ko? Sa sarili mong kapatid? Bago pa humaba ang kanyang pagdadrama at umabot kung saan, tinalikuran ko na siya. Ilang hakbang paglampas sa puno ng mangga, tumikhim ako at lumabas na mula sa pinagtataguan niya ang matalik kong kaibigan na si Faith. Tapos na agad yung episode for today's drama, Rama? Bitin? Kala ko pa naman may mas intense pang mangyayari. Mga sampalan, tulakan, sabunutan. Ganon yung eksenang favorite ko sa mga soap opera eh. Sira, kanina ka pa pala nagtagod na nakikinig dyan. Hindi ka pa pumasok sa loob para sunduin ako. Talagang hinayaan mo pa talaga ang makipagtalakan sa babaeng yun ha.
Lumakad na kaming dalawa papunta sa ilog, bit-bit ang kani-kanyang planggana at sabon. Pagdating sa ilog, agad na kaming nagsimulang magkusot, pero nang mapansin kong tahimik pa rin siya, hindi na ako nakatiis. Sige na nga, ano ba yun? Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. Ha? Pinagsasabi mo? Wala naman akong gustong sabihin eh. Ay nako, nasa sinapupunan pa lang tayo ng mga naning natin. BFF na tayo, kaya kabisado kita. Naku, yung pananahimik mo, alam ko na yan. Wala nga. Faith, Wala nga, para kang timang. Bisa na lang natin maglaba. Dahil pag hindi, aabutin na naman tayo ng gabi. Faith. Naisip ko lang kung talaga bang maski konti. Hindi ka nakokonsensya pag inaaway mo yung si Tessa. Bukod sa pagiging kabit niya na naging dahilan ng paghihiwalay ng magulang mo, okay naman siya, di ba? Totoong mabait siya sa'yo. Wala siyang trabaho, oo, pero maalaga siya sa inyo. Malinis siya sa bahay, parati kayong may lutong pagkain. Parang mas naalagaan ka nga niya nung kasama niyo siya sa bahay kaysa nung si Auntie Mabel. Tsaka kahit ganun siya, kita naman ng lahat na mahal niyang tatay mo eh. Kaya nga, hindi siya hinihiya ng lahat kahit alam nilang kabit siya. Sabi ko na magagalit ka sa sasabihin ko eh. Dapat di na lang ako nagpapilit sa'yo. Napapansin ko yun, Faith. Alam ko naman na mabuting tao si Tessa kahit papano. Pero anak ako ng nanay ko, no? Tsaka pakaramdam ko tinatraidor ko siya kapag inaaral kong tanggapin si Tessa. Lalo na at siyang dahilan kung bakit nawala si Mama. Kung bakit niya kami iniwan. Ha? Di ba hindi naman natin sure kung yun talaga ang nangyari? Kasi isang araw nagising na lang tayo na wala na ang mama mo. Umalis siya ng walang paalam. Tapos, pagkalipas pa lang ng ilang buwan bago tuluyang tumira si Tessa sa inyo. Alam mo, ano kasi, may kutob ako. Bago pa kumalat ang chismis tungkol kay Tessa at Papa, nalaman na yun ni Mama kaya umalis. Pero ano? Ano? Wag na nga, iya mo na. Diyos ko naman, sinimulan mo na eh. Tapusin mo na. Ano ba yun? Ano ba yun? Sige na, promise hindi ako ma-offend. Hindi ako magagalit. Super friends tayo kaya may ganitong privilege. Naisip ko lang kung minsan ba, hindi mo naisip na baka kaya nangyari ang mga nangyari dahil may kasalanan din talaga ang mama mo. Na baka kailangan mo rin siyang sisihin sa nangyari. Hindi yung papa mo tsaka si Tessa lang ang laging may mali. Natigil ako sa pagkukusot at tumingin sa kanya. Naiilang siyang bumungis-ngis. Akala niya hindi ko siya sasagutin. Bata pa lang ako, alam ko nang hindi perfect si Mama eh. Lasenggera siya at parati niyang inaaway si Papa. Napapabayaan niya nga rin kami. Pero kahit ganun nga, hindi pa rin nga tama kasi yung ginawa ni Papa at ni Tessa. Hindi ko naman sinasabi na inosenteng mama ko at wala siyang kasalanan. Ang akin lang, sana nakipaghiwalay na lang si Papa kay Mama. Hindi yung pinagtaksilan niya si Mama. Kasal sila eh. Kasalanan sa Diyos ang ginawa niya. Sa totoo lang, alam mo, masaya ako para kay Papa. Masaya akong nahanap niya yung babaeng magmamahal sa kanya. Siguro kaya ako ganito kasi nga hindi ko matanggap na pagkatapos kong magtiis at gawin ng lahat para manatili kaming buo, ayun, nasira pa rin kami. Sayang nga effort ko. Gets mo bang pinagsasasabi ko, Faith? Syempre, hindi. Ako nga, sarili ko na to, hindi ko pa rin maintindihan eh. Gets ko, maniwala ka sa akin. Mukha lang hindi pero super gets kita. Talaga? Oo nga. Habang nababalot kami ng katahimikan, tinuloy ko na ang aking pagkukusot. Nang maramdaman kong nakatingin pa rin siya sa akin, nagsalita na akong muli. Ano ba yan? Huwag na nga nating pag-usapan to. Oo na, sorry na. Hindi ko na ibibring up ulit yung ganitong topic. Sa dami ng lalaban, dahil binalikan ko rin naman ang mga labahan ni Tessa matapos akong makaramdam ng pagkakonsensya, kahit na hindi naman dapat, inabot na kami ng lampas 6:00 sa ilog. Nang marinig ko ang malakas na paghampas ni Faith sa kanyang binti, napatingin ako sa kanya. Iwan mo na kasi yan, bukas mo na lang ituloy. Tutulungan pa kitang tapusin yan, pero bukas na nga. Pinapapak na ako ng lamok eh. Tsaka papalubog ng araw, Joy. Yun naman din ang gagawin ko. Tatapusin ko lang to tapos bukas na yung iba. Ang lamok-lamok na eh, hindi ka ba nilalamok? O hindi naman. Ha? Ba't kaya? Samantalang ako, ginawa na nilang unli buffet.
Tama na kasi yan. Maawa ka sa akin, no. Hindi lang yata malaria at dengue makukuha ko rito pag patuloy pa akong magpapakain sa kanila. Mas mabango at mas matamis siguro yung dugo mo, kaya ikaw ang paborito ng mga lamok na yan. Kulit mo ning kasi. Kanina pa nga kita pinapauna dahil kanina ka pa naman natapos sa labahin mo. Pero hindi na sa akin nakatingin si Faith. Palinga-linga siya sa paligid, animoy nakikiramdam. Bago niya pa ako tuluyang matakot, binasa ko na siya. Tigilan mo nga yan. Nadadamay pa ako sa kaduwagan mo eh. Kung tatakutin mo lang ako, umuwi ka na lang. Hindi Paano kita tatakutin eh? Mas matatakotin ako. Bago kita matakot, bahag na ang buntot ko. Kung ayaw mong umuwi at gusto mong matapos agad ako, isipin mo na yung bibig mo, okay? Pero ngayon lang tayo inabot ng alas 6 dito, diba? Paano hindi tayo aabutin ng alas 6? Halos alas 3 na nga nagsimula tayo maglaba. Tingin mo, totoo kaya yung mga kwentong bayan? Naririnig mo ba yung sarili mo? Oo. Tunog may sense ba yung sinasabi mo, ha? Wala, pero kasi, ba't naman kakalat ng kakalat yung kwento tungkol dito sa ilog kung hindi totoo, diba? Paggabi, tumataas ang tubig ng ilog. Alam mo yung kwentong aswang na sinasabi sa atin habang lumalaki tayo? Kinukwento lang yun ng matatanda para wala na magpunta rito sa gabi. Eh bakit naman ayaw nila magpapunta sa ilog na to ng gabi? O di iwas aksidente. Iwas lunod lalo na sa mga bata. Alam mo, may theory ako. Theory? Anong theory? Nasa iyo pa lang, ubus na ang pasensya ko. Kaya pagdating kay Tessa o di kaya sa ibang tao, ubus na. Ganon. Tumakbo siya sa ilog. Sinabuyan niya ako ng tubig. Kahit anong awat ko, ayaw niyang magpapigil kaya binasa ko na rin siya. Sa gitna ng parang batang pagtatampisaw namin, nakarinig kami ng kakaibang yabag at sunod-sunod na pagkabali ng sanga na para bang binibitinan yun ng kung anong nagmamadaling nilalang. Joy, di lang naman ako nakakarinig nun, diba? Pag pinakita ko sa kanya ang takot ko, matatakot din siya. Kaya kahit gusto ko nang tumakbo palayo, pilit kong pinakalma ang sarili ko. Uy, Joy! Ano ba yun? Sabihin mo narinig mo rin, please. Wala yun. Baka naligaw lang na baboy mo. Hindi ko na natapos ang aking sasabihin at agad nang hinila si Faith paalis sa ilog nang may makita akong hindi ko maipaliwanag mula sa sanga ng balete nang aksidenteng mapatingin ako doon. Ano ba yun? May nakita ka ano? May nakita kang hindi ko nakita kaya bigla mo na lang akong hinila paalis? Uy, ano nakita mo? Aswang ba? May nakita ka nga. Aswang! Aswang no! Sabi ko na totoo yun eh. Hindi lang gawa-gawa ng mga taga rito yung tungkol sa aswang na naliligo daw sa ilog na yun tuwing lubog na ang araw. Nakita niya tayo? Hahantingin niya tayo para hindi na natin may pakalat na totoo nga siya. Nang hindi siya mapahamak o mga kalahi niya kung sakaling lihim na pugad pala ng mga aswang ang bayan natin. Joy, natatakot ako. Alam mo naman na mag-isa na lang ako sa buhay, diba? Na wala na akong kasama. Pwede kayang sa inyo muna ako matulog ngayong gabi? O sa inyo muna ako hanggang sa mahuli na yung aswang? Tinakpan ko ang bibig niya at hinila siya papasok sa kanyang bahay bago pa kami marinig ng kapitbahay. Bakit? Nasa labas ba yung aswang? Nasundan tayo? Inaatake na ba tayo ng mga aswang? Uubusin na ba nila tayong lahat na nandito ngayong gabi? Tumakbo siya papunta sa kusina. Kinuha niya ang garapon ng asin at ang natitira niyang bawang. Hinati niya yon sa dalawa. Yung isa sa akin, yung isa sa kanya. Bago niya ako maabutan ng isang dakot na asin, kinuha ko na yun sa kanya at pinatong sa lamesa kasama ng bawang. Hoy, anong ginagawa mo? Kailangan natin yan, pangontra at panlaban sa aswang yan. Shh! Baka may makarinig. Wala kang planong ipaalam sa mga taga rito na may aswang sa paligid? Na baka anumang oras mula ngayon, pampatabanan nila tayo? Huy, BFF kita. I will always defend your right and your wrongs pero hindi ko kayang i-defend to, no? Medyo kupal ang mga kapitbahay natin pero
Hindi nila deserve na maging fertilizer. Kalma! Kumalma ka nga muna at pasingitin mo ko. Huy, wala na tayong oras. Nagdidilim na. Napatingala kami. Napatingin sa bubong nang may kumalabog doon. Maya-maya pa narinig namin ang kanyang pusa at pagbukas, na-realize naming yun nga ang tumalon galing sa bubong. Si Faith na ang nagsara ng pinto at humila sa akin palayo ron. Hindi ko alam kung anong nakita ko sa may puno. Hindi mo alam? Baka namalikmata lang ako kasi naunahan ako ng takot. Ano ba kasi talaga yung nakita mo ron, ha? Doon sa puno ng balete. Yung nag-iisa at pinakamalapit sa may ilog. Parang may nakita kasi akong pulang mata. Yun lang ang nakita ko. Wala nang iba. Hinila na lang kita paalis kasi natakot na rin ako. Pero imposibleng aswang yun. Pulang mata? Oh, edi aswang yun. Aswang lang may ganun, di ba? Nilabas ko ang cellphone ko para mag-search. Nang makumpirma namin na may mga ibon nga talagang may pulang mata, medyo nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Pero hindi tuluyang nawala ang takot sa isip ko. Kahit confirm na ng internet na sa ibon ng pulang matang nakita mo sa balete, dito ka pa rin matulog please. Wala nang aswang kung wala nang aswang, pero sa takot ko kanina, malamang mapanaginipan ko yun. Joy, dito ka lang. Para kung sakaling bangungutin ako, magigising mo ko agad. Ayoko pang mamatay. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Kawawa naman yung afam na nakatadhana sa akin pag namatay ako. Magiging biyudo na siya kahit di pa kami nagkikita. Itigil mo nga. Hindi magandang biro yan Hindi magandang biro ang alin? Yung mamatay ako dahil sa bangungot o yung mag-aasawa ko ng afam? Uy, hindi biro yun Yun talagang ultimate dream ko, yung makapangasawa ng afam na financially stable na ipipetisyon ako. Tapos pag-apa ko sa Amerika, ang magiging problema ko na lang kung saan ako makakabili ng paborito kong tuyo. Ewan ko sa'yo, puro kakalokohan. Hindi na ako magbibiro. Pero, wag mo talaga akong iwan please kasi mapapaniginipan ko yung nangyari sa ilog Tsaka hanggang ngayon, natatakot pa rin ako. Kwentong bayan at kwentong barbero lang mga kwentong aswang na alam natin. Hindi nga totoo yun. Alam mo kasi kung totoo yun, malalaman natin. May mga may iwang ebidensya ng mga pag-atake nila. Tsaka alam mo, 19 years na tayo rito pero wala namang nasagap na mayroong namatay rito sa atin na wakwak ang tiyan, walang laman loob at puso, hindi ba? Kaya hindi totoo yun. Wala ngang mga karumal-dumal na pinapatay dito sa atin. Marami namang nawawala. Maraming nawawala? Kailan pa? Saan? Sinong mga nawawala? Sa awa ng Diyos dito sa mismong atin, wala pa. Pero yung mga barangay na mas malapit sa paanan ng Sierra Madre, buwan-buwan may nawawala Sabi ni kapitan nila, NPA daw yung may gawa. Kinuha raw ng mga NPA o hindi kaya sa pilitang nire-recruit. Pero paano kung hindi pala talaga mga NPA ang may gawa? Paano kung hindi sila kinidnap at sumali sa NPA? Paano kung yung mga nawawala pala na biktima ng aswang? Ay, ano ba yan? Huwag na nga natin pag-usapan to. Ako lang din ang natatakot sa ginagawa ko Nang maamoy niyang nasusunog na ang sinaing, tumayo siya at agad ko siyang sinundan. Hoy! Ano ba naman? Gusto mo ba akong atakihin sa puso? Matatakotin na nga ako, nanggugulat ka pa. Kailan pa? Ang alin? Kailan pa nag-umpisa to? Yung mga nawawala. Gaano na raw karami? Dati pa. As in, sobrang dati pa. Siguro bago pa tayo pinanganak o bago pa pinanganak ang parents natin. Problema na raw talaga ng mga tagapaanan to. Kaso, ngayon lang umabot sa atin yung kwento. Paano ba naman kasi ang akala ng lahat gawa-gawa lang na every month nawawalan sila ng mga 2 hanggang 4 na tao. Ay, eto pa. Ano? Lapit ka rito. Bubulong ko sa'yo. Ang dami mo talagang cheche-bureche Gusto mo bang malaman o hindi? Gusto. O halika na. Lumapit ka na nang maipasa ko na sa'yong mahiwagang chismis. Ayun na nga. Di ba nga, may mga tao doon na bigla-bigla na lang daw nawawala?
Tapos yung mga kapamilya daw ng mga yon, bigla na lang nakakakuha ng kung ano-anong yaman, ginto, perlas, pilak, basta parang offering daw kapalit ng buhay na kinuha sa kanila. Kaya ayun, kahit na may ganong misteryo at kababalaghan sa bayan na yun, bihirang may umaalis. Tingnan mo to. Magpapakwento-kwento sa akin tapos hindi naman maniniwala. Bahala ka na nga dyan. Kasi naman yung kwento mo, masyadong hindi makatotohanan. Halatang mga utu-utong bata lang target ng audience ng ganyang kwento eh. Pero teka, yung mga nawawalang tao, totoo ba yun? Hindi na sila nahanap? Maski katawan nila? Ewan ko sa'yo, bahala ka dyan. Di ka naman naniniwala sa akin eh. Saan mo ba kasi naririnig yung mga kwentong to? Ba't di ko to alam? Paano mo malalaman napaka-anti-social mo? Pakikipagtinginan pa nga lang sa ibang tao, ayaw mo. Makinig at makipagkwentuhan pa kaya? Ang hirap naman kasi talagang paniwalaan ng kwentong yon. Halatang peke. Pero sa hindi malamang dahilan, hindi yun mawala sa isip ko. Habang pinipilit kong makatulog, napahawak ako sa ginto kong kwintas na ibinigay sa akin ni Papa 1 buwan pagkatapos mawala ni Mama. Sumagi sa isip ko na, paano kung hindi pala talaga naglaya si Mama? Paano kung tulad ng mga nawawala sa baryong yon, nakuha rin pala siya ng aswang? At ang kwintas sa lieg ko ay ang kabayaran sa buhay niya. Tama na nga tong pag-iisip at pakikinig sa mga kwentong bayan ni Faith. Kung ano-ano nang pumapasok sa isip ko eh. Pagkatapos kong magdasal, pinatay ko na ang ilaw at natulog sa tabi ni Faith. Mataas na ang sikat ng araw nang magising ako kinabukasan. Bago mag-agahan, napagkasundoan naming balikan muna yung mga labahang naiwan sa may ilog. May aswang man na napadpad sa ilog na to o wala, hindi na ulit natin gagawin yung ginawa natin kahapon ha. Hindi na tayo magpapaabot ng 6:00 dito, kaya next week, mas maaga na tayo magsimula sa paglalaba. Siguro mga 10 a.m. para bago mag 3:00, tapos na't nakauwi na tayo. Faith, nakikita mo ba yun? Joy naman, parang tanga eh. Bakit mo ba ako tinatakot, hoy? Hindi kita tinatakot. Tingnan mo yun. Yun oh. Pinikit niya ang mata. Nang maramdaman niyang wala na ako sa tabi niya, dali-dali rin siyang sumunod. Joy naman kasi. Ano na naman ba yung nakikita mo, ha? Hindi ako sumagot. Pinulot ko ang kumikinang na bagay mula sa ilog at pinakita yon sa kanya. Ano yan? Black Pearl? Hoy, kanino yan? Paano nagkaroon ng Black Pearl dito? Patingin nga. Hala, Black Pearl nga. Alam mo bang rare daw yung mga ganito? At mas mahal pa kaysa sa White Pearl. Gusto mo bang ipagtanong natin sa bayan kung magkano aabutin nito? Hoy, hindi yan sa atin. Tumingin siya sa paligid sabay balik ng tingin sa akin at kibit-balikat. Hindi sa atin pero tayo nakakita. Finders keepers kaya atin na to. Faith! Lahat ng taga rito sa atin, isang kahig, isang tuka. Kaya imposibleng pagmamayari to ng mga taga rito, no? Kahit na ba? Di sige. Dahil mabuti akong kaibigan at para na rin sa konsensya mo, hahawakan at itatago muna natin to. Pag may naghanap sa loob ng 1 linggo, ibabalik natin. Kapag wala, di atin na. Ano, payag ka? Pumayag ka na. Sa mahal nito, sigurado magagamit mo yung perang pinagbentahan nito para mapag-aral mong sarili mo sa Manila. Tas ako, sama na rin ako sa Manila. Doon ko ipapatay yung pangarap kong parlor na magpapayaman sa akin. Oh, anong gagawin ko riyan? tabi mo. Sa'yo yung isa, tas sa akin yung isa pa. Binuklat ni Faith ang kamay ko at siya na mismo ang naglagay ng kulay itim na perlas sa palad ko. Nang isasarado ko na yon, bigla itong lumiwanag, kaya nabitiwan ko. Nakita mo ba yun? Ang ano? Na para kang eng-eng na biglang binitiwan tong perlas? Oo. Na biglang lumiwanag ang bagay na yan. Pinagsasasabi mo. Faith, lumiwanag siya. Maniwala ka sa akin. Alam mo, iba talaga pakiramdam ko sa perlas na to. Akin na nga yan. Ibalik na natin yan doon. Kinuha ko mula sa kamay niya yung perlas. Pero bago pa ako makabalik sa ilog, bigla na lang akong humarap sa kanya at bumalik. Ano? Di mo kaya no? Nangihinayang ka na baka makuha ng iba?
Na imbis pera na, maging bato pa? Wala yun. Baka natamaan lang ng sikat ng araw kaya nag-reflect tong perlas. Napaka-shiny, shimmering, splendid kasi. Tingnan mo. Uy, ka na. Huwag mo nang labanan ng biyaya ng Diyos. Hindi ito yung tamang oras para i-apply mo yung mga natutunan natin noon sa edukasyon sa pagpapakatao. Bit-bit ang basket ng mga damit. Isang beses pa akong napatingin sa puno ng balete bago tuluyang sumunod kay Faith. Nang matanggap ko ang text ni Papa na sa isang linggo na siya uuwi imbis na ngayong week dahil pinamamadali na sa kanila ang bahay na ginagawa, nagpasya akong kay Faith na lang tumuloy. Sa kalagitnaan ng paghahapunan namin, biglang may kumatok sa pinto. Tingnan mo nga kung sino yon. Baka kapitbahay na magbibigay ng ulam. O sino? Ano raw? May dala bang ulam? Anong klase? Mukhang masarap. Hindi siya sumagot kaya pagkalapag ko ng kanin sa lamesa, pinuntahan ko siya sa pinto. Nagtinola ako ng native na manok. Paborito mo to, hindi ba? Manok ni tatay? Nagpaalam naman ako. Alam niya kaya hindi niya tayo pagagalitan. Thank you, Ate Tess. Teka, sasalin ko muna to Maiwan ko na kayo dyan. Galit ka pa rin ba sa akin dahil sa nangyari kahapon? Sorry na, hindi ko na uulitin. Tama ka naman talaga Dapat inisip ko na pagod ka na sa trabaho mo sa kuprahan. Hindi na dapat kita inutusan na ipaglaba pa ako. Hanggang kailan ka rito? Ang uwi mo ba pag nakauwi na rin ang papa mo? Ate Tess, eto na po yung mangkok. Hugas na yan, tsaka ito rin. Ilang piraso ng saging para sa inyo ni baby. Habang nag-uusap sila ni Faith, umalis na ako. Narinig ko ang paghingi ni Faith ng sorry para sa pagmamaldita ko pero nang makita niyang may dala na akong flashlight pagbalik, tinikom na niya ang kanyang bibig. Hahatid ko muna to sa bahay. Kung gutom ka na, pwede ka nang mauna sa pagkain. Ha? Hindi Kumalam ang kanyang sikmura kaya agad niya yung hinawakan. Oo na, gutom na nga ako Pero kaya ko pa namang tiisin to kaya push. Hatid muna natin si Ate Tessa. Hindi na, wag na. Kaya ko naman. Bilisan mo na, gumagabi na rin. Tsaka mas sumahamog. Mamaya ko ano pa mangyari sa'yo rito sa labas. Ako pang mapagalitan ni Papa. Pagdating sa bahay, hinintay ko lang na mabuksan ni Tessa ang pinto at makapasok siya sa loob bago ko hinila si Faith patalikod para umuwi sa bahay niya. Asus talaga. Sungit-sungitan. Kunwari, wala kang pakialam sa kanya pero ang totoo, nag-aalala ka pa rin para kay Ate Tess at saka sa pinagbubuntis niya. Kung sa bagay, kapatid mo pa rin naman yun at kung tama ako ng alala, matagal-tagal mo rin pinangarap na magkaroon ng sariling kapatid. Faith! Ay naku, ayan ka na naman Style mo bulok. Oo na, titigil na ako sa pang-aasar sa'yo. Hindi mo na kailangan takutin ako. Hindi kita tinatakot. May sumusunod sa atin. May nakatingin. Joy naman Manahimik at pakaramdaman mong paligid. Nagtatago sila sa dilim. Pero nakikita kong galaw nila at naaamoy ko rin sila. Naamoy mong ano? Wala naman ako naaamoy Anak ng... Meron pala ako naaamoy. Yung nasa likod ng puno ng santol, nakikita mo ba? Nakatago siya sa puno pero kita ko yung kamay niya. Nakikita mo rin ba? Nakikita ko. Teka, paano natin nakikita ang mga yan? Tsaka, parang nasisense ko kung nasan sila kahit di ko sila direkta nakikita. Ano ba yan sila? Aswang? Aswang? Anong aswang? Paano magkakaroon ng aswang dito? Akala ko ba sabi mo hindi sila totoo? Ano ba? Huwag kang haharap sa akin. Kailangan natin magtalikuran ng ganito. Kailangan natin bantayan ang likod ng isa't isa. Tama ka. Aswang nga yung nakita mo kahapon at hindi ibon na may pulang mata. Hindi siya. Asian starling ba yun? Diyos ko, inubos ko pa naman yung bawang sa adobong sitaw. Faith, focus. Hindi ko kaya. Lalapain na tayo ng aswang. Hindi ko kaya mag-focus. Bantahin mo kilos nila. Pansinin mo, hindi nila tayo basta-bastang sinusugod. Bakit hindi? Kung hindi nila tayo bibiktimahin, bakit nila tayo tinatakot ng ganito? Bakit ang forma nila daig pa yung mga ambush?
Ano bang kailangan nyo sa amin? Direksyon, naliligaw ba kayo? Kapag tinuro ba namin sa inyo yung daan kung saan kayo papunta, hindi nyo na ba kami gagawing dinuguan? Ang mutya ng ilog. Akin na ang mutya ng ilog. Mutya ng ano? Mutya ng ilog? Ano yun? Wala naman kaming ganun na. Hindi namin alam kung ano yun. Kung sino man ang nag-inform sa inyo na nasa amin yung mutya-mutya na yan, napaka-fake news naman yan. Nasa atin! Yung mutya ng ilog na hinahanap nila, nasa atin nga yun. Nasa atin? Paano nasa atin eh? Wala naman tayong kinukuha. May kinuha ka ba? Magnakaw sa aswang. Bakit? Anong iniisip mo at ginawa mo to, ha? Yung itim na perlas na napulot natin kaninang umaga. Yun ang mutyang tinutukoy nila. Agad niyang hinubad ang kwintas kung nasaan ang mutya ng ilog. Hinablot niya rin ang sa akin, saka agad hinagi sa direksyon ng lalaking aswang na higit na ramdam kong mas malakas kesa sa 4 pang aswang na dahan-dahang gumagapang papalapit sa amin. Oh, ayan na! Binalik na namin ang pinakamamahal yung mutya! Minsan na lang swertehin, may dala pang malas. Oh, nasa inyo na yung mutya-mutyaan na yan. Baka naman pwede nyo na kaming hayaang umalis in peace and in one piece, please. Teka lang naman. Binalik na namin sa inyo yung mutya-mutya nyo. Ba't kumagapang pa rin na parang bayawak yung mga alagad mo? Nunong aswang naman eh, tokis ka ba? Hindi marunong tumupad sa usapan? Tayo ang hindi marunong tumupad sa gusto nila. Nasa atin pa rin ang mutya. Tsaka, chain lang ng kwintas yung naibalik mo sa kanya. Pagtingin niya sa dibdib, sinubukan niyang alisin ang itim na perlas, pero tulad ng sa akin, hindi niya rin yun maalis. Ayaw maalis ng sa akin, yung sayo ba? Ayaw rin. Akin na nga, baka maalis ko yung sayo. I-try mo ring alisin yung sa akin. Bilis, bago pa sila maubusan ng pasensya. Mga mababait na aswang, teka lang May konting problema lang kami pero ayusin namin to. Maayos namin to. Basta wait lang kayo. Sabay naming hinila mula sa dibdib ng isa't isa ang mutya ng ilog. Pero imbis na maalis, hindi lang yun basta dumikit sa aming balat, kundi dahan-dahan pang bumaon hanggang sa tuluyan itong maabsorb at mahigop ng aming katawan. Anong ginawa mo? Ako? Anong ako? Nakita mo naman yung nangyari, diba? Kinukuha ko lang, tas biglang kinain ng katawan natin, biglang hinigop. Nasa loob na natin yung mutya. Ibig sabihin ba nito, bibiyakin nila tayo para makuha yun? Faith, anong gagawin natin? Ako? Ba't ako? Diba sa ating dalawa, ikaw tong thinker, ikaw tong parating naghahanap ng solusyon sa problema natin? Ikaw dapat ang tinatanong ko, anong gagawin natin? Patayin niyo sila at ibalik sa akin ang ninakaw nilang mutya ng ilog. Ngayon din! Muli kaming nagtalikuran. Ako ang sinugod ng unang aswang na nakalapit. Bago ako matulungan ni Faith, nahila na rin siya ng isa pang aswang sa kanyang paa. Natumba kami. Umibabaw sa akin ang aswang at nang hawakan ko ang mukha nito para itulak to palayo sa akin nang hindi niya ako makagat, ay bigla na lang bumaon ang daliri ko sa mukha nito hanggang sa parang marshmallow at walang kahirap-hirap kong mapulbos ang panga nito. Hindi ko maipaliwanag kung anong nangyayari pero pareho kami ni Faith na maliksi ang kilos. Alam na alam namin kung paano iiwasan ang pag-atake nila, kung paano babaliin ang ribs nila at ang pinaka-nakakapagtaka sa lahat, walang kahirap-hirap naming nasungkit ang tumitibok pa nitong mga puso na para bang gawa sa bakal ang mga daliri namin at kuko. Nang mapatay namin ang kasama ng matandang aswang, dahan-dahan tong lumakad pa atras hanggang sa tuluyan na itong tumakbo at nawala sa aming paningin. Yung katawan ng mga napatay natin, wala na. Abo na lang sila. Tara na! Bumalik na tayo sa bahay bago pa may dumating na panibagong grupo ng mga aswang. Pakiramdam ko kumurap lang ako at pagmulat ng mata ko, nasa loob na kami ng bahay ni Faith. Tulad ko, gulat na gulat din siya sa nangyari at naghahanap din ng paliwanag.
Nung una, pareho kaming hindi makapaniwala at na-realize lang na nangyari nga ang mga nangyari nang makita namin ang natuyo ng dugo ng aswang sa aming mga kamay. Hindi ba ako nasisiraan ng bait? Hindi naman, di ba? Hindi! May aswang talaga. Sinugod tayo ng aswang at maliban doon sa matandang aswang na parang master nila, napatay natin silang lahat. Joy, anong ibig sabihin ng nangyari? Yung mutya ng ilog? Yung mutya ng ilog na hinahanap nila, nasa atin yun, di ba? Nasa loob natin? Oo. At mukhang hindi sila titigil hanggat hindi nila nababawi yun sa atin. Teka lang naman, sinasabi mo ba na any moment pwedeng maulit yung nangyari? Ha? Guguluhin na tayo ng aswang? Forever? Hindi ko naman ginustong mangyari to eh. Ginusto naman talaga natin ibalik yung mutya, diba? Bakit ang tahitahimik mo? Bakit ang kalma-kalmado mo? Hindi ka ba natatakot sa pwedeng mangyari sa atin? Sa pwedeng mangyari sa lugar natin? Hoy, si Ate Tess buntis siya at may sabi-sabi na ang mga bata sa sinapupunan ng buntis ang paboritong putahin ng mga aswang, diba? Di ka ba nag-aalala? Tayong dalawa, oo, magiging okay tayo kasi bigla na lang tayo naging malakas at powerful gawa nitong mutya. Pero, paano yung ibang walang laban? Ano mangyayari sa kanila? Ha? Walang mangyayari sa kanila. Walang mangyayari kay Tess at sa pinagbubuntis niya o sa iba pang taga rito. Kasi hindi natin nahayaan na may mangyari sa kanila. Walang mamamatay o madadamay sa away natin sa mga aswang. Kasi tayong bahala sa mga taga rito. Dadaan muna sa atin ang mga aswang na yon bago nila masaktan ng kahit na sino dito sa atin. Gusto mo na maging tagapagligtas tayo? Superhero? Parang Superman pero imbis na supervillains at aliens, aswang ang kalaban natin? Oo, parang gano'n na nga. Habang hindi natin alam kung paano alisin ang mutya na to sa katawan natin para maibalik sa kanila, wala tayong choice kundi pangalagaan na lahat ng narito. E paano yung taga-ibang lugar? Sakop din ba sila ng proteksyon natin? Oo, siguro. Basta kung sino nangangailangan ng tulong natin, kailangan nating tulungan. Wait, pwede ba tayo mag-costume? Di ba parang mas astig at mas damang-dama natin kung may ganung factor tayo? Sabi ko nga, hindi. Faith, naiintindihan mo naman na mabigat na responsibilidad to, di ba? Na kung hindi tayo magiging maingat o mapagmatsyag, pwedeng buhay ang kapalit na may buhay na masasayang. Oo, naiintindihan ko. Pero pansamantala lang naman to, diba? Hindi naman natin pasanin ang responsibilidad na to habang buhay. Kung totoo ang sabi-sabi na sa gabi lang umaatake ang mga aswang, kailangan natin magpatrolya sa gabi. Mag-abang! Malay mo may mga kailangan ng tulong natin. At sa araw, ano mangyayari sa atin sa araw? Eh di magpanggap tayo na walang nagbago sa atin. Hindi naman pwedeng ipagkalat kahit kanina na may mutya tayo at may kakayahang lumaban sa mga aswang. Kung pwede nga rin, mas okay na sana na hindi malaman ng taga rito na mayroong aswang. Hindi natin sasabihin? Bakit hindi? Di ba mas okay nga na alam nila para maihanda na rin nila ang mga sarili nila at maproteksyonan yung mga bahay nila? Oo, may kapangyarihan tayo laban sa aswang. Salamat sa mutya na meron tayo pero di naman natin sigurado na sa lahat ng oras masasaklolohan natin sila, diba? Mas okay pa rin na hindi lang tayo ang prepared kundi sila rin. At paano naman natin gagawin yun? Sabihin na natin na maaaring mapaniwala natin yung iba. Pero paano yung iba? Hindi sila makikinig. Baka nga mas lumabas pa yung mga yan sa gabi at pumunta sa ilog para makita ng sarili nilang mata kung may aswang ba o wala. Kung sa atin manggagaling ang impormasyong to na walang ebidensya at patunay, nako, hindi yan sila makikinig. Sigurado ako pagtatawalan lang nila tayo. Eh, paano kaya kung tayo na lang ang maglagay ng asin at bawang sa paligid ng bahay ng mga kapitbahay natin? Ano sa tingin mo? Pwede ba natin gawin yun? Pwede naman. Ang problema lang, wala ka na ring asin at bawang. Oo nga pala. Tapos wala rin tayong perang pambili. Kung marami lang sana tayong pera, mas madali sanang ayusin ang problema natin dito eh. Tingin mo ba ito lang ang kayang gawin ng mga mutya natin na ito lang yung kaya nitong ibigay? Naiisip mo bang naiisip ko? Nang masiguro kong hindi pa bumabalik ang nunong aswang kasama ng iba pa nilang kalahi, sinara ko ang bintana sabay harap kay Faith. Kung kalokohan ang naiisip mo, baka hindi.
Ito naman, napakabasag trip. Dali na, try na natin alamin kung ano pang kaya nito. Baka mamaya, kaya nitong tumupad ng hindi lang 3 wishes. Only wishes pa! Ano? Kung makatingin ka naman, parang lalapain mo ko. Ayaw mo ba? Hindi ka ba naku-curious na baka mamaya hindi lang lakas sa pakikipaglaban sa mga aswang ang kaya nitong ibigay? Baka mamaya sa tulong nito, kaya rin natin gawing pearl ang kahit anong bagay. Oh, wag mo akong babarahin na walang sense ang sinasabi ko dahil pagtapos ng mga nangyari sa atin, lahat posible na. Bahala ka. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. I-explore mo yung mutya mo kung gusto mo. Uy, teka, saan ka pupunta? Sa labas, magbabantay. Magbabantay kasi baka bumalik ang aswang? Shh, di na babalik yun. Di na muna sa ngayon. Nakita kaya nung parang matandang aswang kung paano walang kahirap-hirap nating pinatay yung 4 na umatake sa atin. Takot lang nun na mabawasan pa ulit sila. Hindi tayo pwede magpakampante, Faith. Kung gusto mo i-testing kung ano pang kayang gawin ng mutya mo, i-testing mo. Hindi kita pipigilan. Basta ako, mag-iikot ako at sisiguraduhin ko ligtas sa mga taga rito. Okay. Pag nalaman ko kung paano magamit ang mutya para sa sarili nating interest, aka sariling pagpapayaman, share ko sa'yo. Ikaw, bahala ka. Teka, wala ka bang idea kung paano? Nasa loob natin ng mutya, di ba? Subukan mong umiyak. Baka mamaya nagiging perlas na mga luha natin. Parang yung napapanood natin sa TV? Oo nga no, galing mo talaga. Ano ginagawa mo? Pinapaiyak ang sarili ko tulad ng sabi mo. Ano? Kaya mong paiyakin ang sarili mo on the spot? Oo, ikaw ba hindi? Hindi. Iiling-iling akong humawak sa pinto pero bago makalabas, malakas siyang sumigaw, dahilan para ko siya lingunin. Bakit? Ano nangyari? May nasisense ka bang aswang sa paligid? Tama ako ng kutob at tama ang idea mo. Tingnan mo to, yung isang patak ng luha ko naging pearl nga. Ipinakita niya sa akin ang makinang nabilog na kanyang hawak. Nang makumpirma kong perlas ngayon, na kaya nga kaming bigyan ng mutya ng perlas na pwede naming ibenta para maging pera, naisip namin na baka ito rin ang reward ng mutya sa may hawak sa kanya. Tulad ni Faith, saglit akong nilamon ng ganid. Pinilit ko rin ang sarili kong umiyak ng umiyak hanggang sa parehas kaming mapagod. Buong akala ko saglit lang kaming nakatulog pero nang magising ako, mataas na ang sikat ng araw at nagkakagulo na sa labas. Faith! Faith, gising! Ano ba yun? Mamaya na, nangina pa ako kakaiyak eh. Faith! Gumising ka, nagkakagulo sila sa labas. May nakakita sa mga perlas natin? Gusto nilang kunin? Hindi pwede, atin to eh. Habang taranta niyang tinatago ang mga perlas sa ilalim ng kumot at unan, tumakbo ko sa pinto para dumungaw. Tessa naman, kanina ka pa ba dyan? Ba't ka ba nang gugulat? Sorry, hindi ko sinasadya. Gusto ko lang naman kayo i-check eh. Ano raw ang nangyayari? Bakit nagkakagulo? Mas binuksan pa ni Faith ang pinto. Sumulyap si Tessa sa daan papunta sa ilog. Bago niya pa masabi kung ano talaga ang dahilan ng kumusyon sa labas, tinakbo ko na yon. Sandali lang! Hintayin mo! Agad na napatakip si Faith sa kanyang mata pagkakita niya kay Mang Ramil na kilalang manginginom sa lugar namin. Dilat ang mga mata nito. Dilat ang mga mata nito, bukas ang tiyan, bali-bali ang ribs at tanging upper body lang ang nahanap. Nanginginig sa gulat at takot akong nawalan ng balanse. Kung hindi kami tinulungan ni Tessa at pilit na giniya pabalik sa bahay ni Faith, siguro ay hindi pa kami makakaalis sa may ilog. Hindi kasi kayo nakikinig sa akin eh. Sabi ko, huwag niyo nang puntahan. Ayan tuloy. Tubig. Gusto niyo ba ng tubig? Umalis ka muna. Umuwi ka muna sa atin. Ha? Ang sabi ko, umalis ka muna. Umuwi ka sa bahay. Huwag mong ipilit ang sarili mo rito. Gawa ng mutya, trumiple ang lakas ko kaya konting hawak ko lang kay Tessa na milipit at napasaan na siya. Tessa, sorry, hindi ko sinasadya.
Hindi mo ako gusto. Tingin mo akong sumira sa pamilya mo at kahit na may katotohanan yon, hindi pa parang sobra-sobra naman to? Joy, buntis ako. Kaya sana naman mag-ingat ka kasi hindi ko kakayanin at hindi ko alam kung ano magagawa ko sa iyo kapag nawala ang anak ko dahil sa kalupitan mo. Tessa. Bayan, kahit magpaliwanag ako, hindi mo rin maiintindihan. Umuwi ka na nga lang. Bumalik ka sa atin at magsaboy ka ng asin sa paligid ng bahay. Maglagay ka rin sa pinto at bintana. Maglagay ka sa bulsa mo at magsabit ka ng bawang sa paligid, pati na rin sa katawan mo. Anong kalokohan bang pinagsasasabi mo? Aswang nga may gawanan kay Ramil. Kung ayaw mo na ikaw at ang anak mo ang sunod na maging biktima, sumunod ka na lang. Joy, ano ba? Natatakot naman ako sa pinagsasasabi mo eh. Sa gitna ng pagkataranta ni Tessa, tumayo si Faith at hinila ito papasok ng bahay. Anong ginagawa mo? Uy, si Tessa lang ang nag-iisang buntis sa lugar natin. Kung totoo ngang mas gusto ng aswang ang bata sa sinapupunan ng buntis, hindi na natin siya pwedeng iwan mag-isa. Kailangan niya tayo. Tayo lang ang magpoprotekta sa kanya, Joy. Kaya pwede ba, kahit ngayon lang, habang hindi pa natin natutugis at napapatay lahat ng aswang, isang tabi mo muna yung galit mo sa kanya. Pareho kayong di maintindihan na. Ano ba pinagsasasabi niyo? Wala bang pwede magbigay ng linaw sa akin kung ano ba talaga itong nangyayari? Kami ang may gawa nun. Kayong may gawa nun? Nung karumal-dumal na pagpatay kay Mang Ramil? Gawa niyo magkaibigan? Ate Tess, hindi po! Hoy Joy, devastated din naman ako sa nangyayari pero nakakaloka naman kasi yung pagkakasabi mo. Pwede tayong makulong. May kasalanan po kami sa nangyari kay Mang Ramil pero hindi po kami ang pumatay. Promise, hindi po talaga kami. Ano ngang nangyari? May napulot kasi kaming perlas sa ilog kahapon. Hindi pala yun basta-bastang perlas na nahulog lang ng kung sino kundi mutya na. Mutya? Anong mutya? Mutya ng ilog ang tawag ng nunong aswang na perlas na napulot namin sa ilog. To make the long story short, may power yung mutya at gusto ng nunong aswang na makuha yun ulit. Napulot namin yun noong umaga at kagabi. Paghatid namin sa'yo, saka namin sila nakasagupa. Napatay namin ni Faith yung 4 na kasama nila. Nakapatay kayo ng 4 na aswang? Kayong 2 lang? Maalam kayo sa pakikipaglaban sa aswang? Kailan pa? Kailan kayo nagsanay? Sino nagturo sa inyo at paano biglang may aswang na lang dito sa atin? Dati naman kahit gabihin ka sa labas, walang problema. Ako na lang po magpapaliwanag. Medyo napipiko na po kasi tong isa eh. May nakuha po kaming mutya na pagmamayari pala ng aswang. Gusto nilang makuha yon at plano naman namin ibalik nung una. Kaya lang, bigla yung dumikit sa balat namin. Tapos na-absorb ng katawan namin. Ngayon, nasa katawan namin 2 yung mutya na yon at... Joy, ikaw na nga. Hindi ko na alam kung ano sasabihin ko eh. Hanggat nasa amin ni Faith ang mutya, nasa panganib ang lugar natin. Paulit-ulit tayo nga atakihin ng mga aswang. Ina-expect na namin na mangyayari to kaya nga, napagkasunduin namin na habang hindi pa namin alam kung paano maalis sa katawan namin ang mutya, kami na munang bahala sa lahat. Na hindi nyo nagawa dahil inuna nyo ang pansarili nyong interes. Agad kong hinila si Tess at Faith sa aking tabi nang biglang pumasok ang matandang bulag at may malaking peklat ang isang mata. Dire-diretso siyang lumakad papunta sa higaan. Inalis niya ang kumot. Pagkakita ni Tess sa sandamakmak na mamahaling perlas na nandoon, napasinghap ito. Tama kayo. Pati na rin ang konsensya nyo. Kasalanan nyo kung bakit namatay ang lalaki sa ilog. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Sino nagsabi sa'yo pwede kang pumasok ng basta-basta rito? Tinawag ako ni Faith pero hindi ako nagpapigil. Dire-diretso kong nilapitan ng matanda at bago ko pa siya mahawakan para mapalabas, pinilipit niya ang braso ko sabay dikit sa akin sa pader. May technique siya at parang kaya niyang basahin ang kilos ko. Kaya niya nagawa yun pero ramdam kong mas malakas pa rin ako sa kanya kaya walang kahirap-hirap kong napagpalit ang pwesto namin. Joy! Baka mabalian mo siya! Sino ka sabi? Ano pang alam mo, ha? Kasama ka ba ng mga aswang na sumugod sa amin kagabi? Pinadala ka ba na pinuno nyo para tapusin kami, ha? Para patayin kami na makuha nyo na sa amin ang mutya ng ilog? Sabihin mo sa pinuno mo, wala naman talaga kami interes sa mutya na to. Kung gusto niyo talagang makuha to sa amin, gumawa siya ng paraan na makuha to sa amin nang hindi kami napapatay. Wala nang ibang paraan. Hindi nakakalas mula sa katawan nyo ang mutya ng ilog.
Parang kakambal nyo na yan. Hanggat buhay ang katawang lupa nyo, hindi yan makukuha ng iba. Joy, bitiwan mo siya! Bitiwan mo muna siya't pakinggan. Mukhang siyang nakakaalam ng sagot sa mga tanong natin eh. Kung ano ba talagang kailangan natin gawin para maayos nating magawa ang tungkulin natin bilang tagapagtanggol ng mga tao laban sa aswang. Tama no? Yan ang tawag sa amin. Tagapagtanggol? Hindi karapat dapat na tawagin tagapagtanggol ang taong mas inuna pa ang pansarili nilang interes kaysa ang iligtas ang taong nasa panganib at nangangailangan. Tiningnan niya ang perlas. Napatingin din ako doon. Nang mapansin kong palipat-lipat ang tingin niya sa amin ni Faith, nakaramdam ako ng panliliit. Oo, hindi namin sinasadya. Hindi namin alam na ganun ang mangyayari. Kung alam lang namin na manghihina pala kami at mawawalan ng malay sa pagod sa paggamit ng mutya para magkaroon kami ng maraming perlas kapalit ng pera, hindi namin yun gagawin. Bago lang kami. At kahit na may kakaiba na kaming katangian o kapangyarihan, tao pa rin kami. Mga bata lang na. Kahit anong paliwanag ang gawin namin ni Faith, alam naman namin na may kasalanan kami sa nangyari kay Ramil. At mukhang alam mo ang mga dapat at hindi dapat gawin ng mga taong may hawak na mutya ng ilog. Kaya, bakit hindi mo kami turuan? Ba't hindi mo kami sanayin? Sure ka bang ayos lang na pagkatiwalaan natin siya? Paano kung trap pala to? Kung niloloko at iniisahan lang tayo ng matandang to, gagamitin ko ang mutya ng ilog para utusan tong tuyuin ang lahat ng likido sa katawan niya hanggang sa mamatay siya. Umismid siya! Umismid siya! Ano ibig sabihin nun? Ewan ko rin. Pero parang hindi siya gaanong disappointed. Di tulad kanina. Parang medyo naniniwala na siya na kaya natin maging tagapagtanggol. Sinasabi mo ba na pagkakatiwalaan talaga natin yung matandang yun? Kahit pa sketchy siya? Sa nangyayari ngayon, wala na tayong ibang pwedeng pagkatiwalaan kundi ang sarili natin. Kaso kailangan namin magturo sa atin. Kailangan natin siya para malaman natin ang mga gagawin para hindi na maulit pa nangyari kay Mang Ramil. Hindi na pwede may mabiktima pa ang mga aswang sa lugar natin o sa iba pang lugar, Faith. Hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa natin pero wala na nga tayong choice. Ewan ko pero hindi kasi talaga maganda ang kutob ko sa kanya. Parang sinasabi ng intensified gut feel ko na gawa ng mutya na hindi natin siya dapat pagkatiwalaan. Hindi nyo naman talaga ako kailangan pagkatiwalaan. Ang kailangan nyo lang ay matutunan ng lahat ng kailangan nyong matutunan mula sa akin. Pagkalakad niya papunta sa kama, kusang lumakad si Tessa papunta sa aking likuran at para makalma ko siya, ay hinawakan ko ang kamay niya. Ang unang aral na kailangan nyong matutunan bilang tagapangalaga ng mutya, hindi nyo pwedeng pahalagahan ang rangyang maibibigay nito sa inyo. Ang focus nyo ay ang mga taong kailangan nyong iligtas laban sa aswang. Teka, hindi na lang namin uulitin ang paggamit sa perlas para sa pansarili naming interes pero baka naman pwedeng hayaan mo na lang yan sa amin. Total, nandiyan na rin naman yan, diba, Joy? Isa pa, wala naman akong planong gamitin lang para sa akin ng pera pag naibenta na namin yan. Plano ko rin magbigay ng tulong sa mga taga rito, tsaka sa iba pang mga nangangailangan. Hoy Joy, tulungan mo naman ako, kinukuha niyang perlas natin Malalim na lang siyang bumuntong hininga at hinayaan ng matanda na kunin ang lahat ng perlas. Nang hindi ako magsalita, nilagay niya yon sa isang supot at inabot sa amin. Talaga? Ayos lang sa amin na lang to. Thank you Hindi ko alam kung saan nakatira ang lalaking pinatay ng aswang. Pero kailangan na mapunta sa naiwan niyang pamilya ang lahat ng yan. Kaya kayo na ang bahalang magbigay. Hindi na nito natapos ang sinasabi nang bigla ko siyang sinugod. Nabuwal siya sa kanyang kinatatayuan at kalmadong hinabol ang kanyang hininga habang ang kamay ko ay nakaabang at handang dukutin ang kanyang puso anumang oras mula ngayon. Umamin ka nga. Kalahi mo yung mga umatake sa amin kagabi, di ba? Isa ka ring aswang? Huwag kang kikilos ng masama kung ayaw mo lapirutin at gilingin ko sa kamay ko ang puso mo gaya ng ginawa ko sa mga nakasagupa namin kagabi. Kalahi ko sila, oo. Pero hindi nila ako katulad. Hindi ako pumapatay ng tao. Hindi ako kumakain ng tao at kayang-kaya kong kontrolin ang sarili ko. Kung hindi ka naniniwala sa akin, ikaw na rin ang nagsabi.
kayang-kaya mo kong patayin tulad ng pagpatay mo sa ibang aswang. At kung yan ang gusto mong gawin, hindi ako papalag. Joy, huwag kang papaloko sa kanya. Tapusin mo na siya. Kung ayaw mo, ako natatapos sa kanya. Ano ba ginagawa mo? Bitiwan mo ko. Hayaan mo na lang siya makatakas. Yung matandang yan. Pagkatapos niyang aminin sa atin na aswang nga siya. Joy, ano ba? Hindi natin siya pwede pagkatiwalaan. Baka mamaya siya pa nga yung pumatay kay Mang Ramil eh. Kung naniniwala ka na tulad siya ng aswang na nakasagupa at napatay natin kagabi, ay di ko ang pumatay sa kanya. O sige na, ikaw na kumuha ng puso at pumatay sa kanya. Tinula ko kay Faith ang matanda. Agad niya itong sinakal gamit ang kanyang braso at ang kuko niyang singtigas ng pako ay dahan-dahan ng bumaon sa dibdib nito, pero tulad ko, hindi niya rin tuluyang sinakta ng matanda. Pagbitaw niya rito ay nanghihina tong sumalampak sa sahig. Hindi mo rin kaya, di ba? Tulad ng mutya ko, alam ng mutya mo na nagsasabi siya ng totoo, na hindi niya kayang manakit ng tao at kaya ka lang may kutob sa kanya kanina dahil ramdam ng mga mutya natin na aswang siya, di ba? Kailangan namin ng tulong mo at tutulungan mo kami pero hindi ka rito maninirahan at hindi rin tayo rito magsasanay. Kung ano ang gusto nyo, yun ang masusunod. May alam akong lugar sa gitna ng kagubatan kung saan kayo pwede magsanay, kung saan nyo pwedeng kabisaduhin ang paggamit ng mutya. Sige, dalhin mo kami ron. Agad-agad? Teka lang naman, ang bilis-bilis naman ng mga pangyayari, Joy. Faith, kailangan nating makabisa ang mutya at ang kakayahan nito dahil hindi natin sigurado kung kailan ulit sasalakay ang mga aswang. Hindi natin alam kung kailan muling malalagay sa kapahamakan ng lugar na to at ang mga tao rito. Bago mangyari yon, kailangan sanay na tayo para maayos natin silang maipagtanggol. Pagtapos na kayong dalawa, sundan nyo na lang ako. Joy, sandali. Yung inuutos at pinapagawa ko sa'yo gawin mo Tawagan mo si tatay, pauwin mo siya. Huwag kang papayag na hindi siya uuwi. Iiwan niyo kami rito? Paano kung bumalik yung mga aswang? Talaga bang sapat ang simpleng bawang at asin para maipagtanggol namin ang mga sarili namin? Babalik kami ni Faith bago lumubog ang araw. Magpapatrolya kami sa paligid sa gabi. Yung nangyari kay Mang Emil, hinding-hindi na yun mauulit. Walang mangyayari sa'yo at sa kapatid ko, promise. Mabilis na lumipas ang isang linggo na sa umaga ay abala kami sa pagsasanay, habang sa gabi ay alerto kaming nagbabantay sa paligid. At sa loob ng isang linggong yon, ang tanging aswang na nakakasalumuha lang namin ay si Mang Iver. Sabi niya, hindi raw titigil ang nunong aswang hanggat hindi niya nababawi ang mutya ng ilog. Kaya nakapagtataka na hanggang ngayon, hindi pa rin nila kami binabalikan. Parang ang lalim yata na iniisip mo Hindi ako sanay. Kung pagod ka na, sige, umidlip ka muna. Ako muna ang taya at gigisingin na lang kita kapag may napansin akong kakaiba. Ayos lang, kaya ko pa. Ang lakas kayang energizer ng mutya sa katawan natin. Kahit halos wala tayong pahinga nitong nakaraang linggo, parang ang dami-dami ko pa ring energy. Pero kahit hindi napapagod ang katawan ko, ang utak ko, oo. Hindi ko alam kung paano natin papasanin ng responsibilidad na to, Joy. O kung makakaya pa talaga nating mapatawad ulit ang sarili natin kapag may nangyari ulit na tulad ng nangyari kay Mang Ramil. Sa dami ng pwedeng makakita sa mutya na yun, sa dami ng pwede niyang kapitan, bakit tayo pa? Ang babata pa natin. Wala pa tayong kaalam-alam. Sarili nga nating problema, hindi natin alam kung paano natin bubuhatin, tapos... Natatakot ka, nag-aalangan. Ako rin. Pero wala tayong magagawa. Nandito na to, napasubo na tayo. Iniisip ko na lang na kahit papano, ang swerte pa rin natin. Tayo? Swerte? Paano? Swerte tayo kasi magkasama natin tong hinaharap. Kahit papano, nasasandalan pa rin natin ang isa't isa. Sa bagay. Sinandal niya ang ulo sa balikat ko at ganoon din ang ginawa ko sa kanya. Pagtunog ng alarm, hudyat na hating gabi na at kailangan na naman naming mag-ikot, sabay kaming tumayo. Bago maghiwalay, tinuro pa namin ang kanya-kanya naming ruta, pero sa kalagitnaan ng pag-iikot, bigla akong nakaamoy ng matamis na halimuyak. Hindi ko alam kung ano yon o kung bakit parang nanunuyo ang lalamunan ko.
At bakit gusto kong lantakan ang kung ano man yung naaamoy ko? Ang sigurado ko lang ay para akong nawalan ng kontrol sa aking sarili at parang ulol na sumisinghot-singhot hanggang sa mahanap ko ang bahay kung saan nagmumula ang amoy na yon. Faith, anong ginagawa mo rito? Hindi ba mamaya pa tayo magkikita rito? Tumingin ako sa relong suot ko. 5 minuto lang ang lumipas simula nang maghiwalay kami. Ibig sabihin, parehas kaming tumakbo papunta dito, papunta sa bahay, at parehas naming hindi maalala ang ginawa namin yon. Yung kamay mo! Yung paa mo, ang dumi rin. Teka, gumapang ba tayo papunta dito? Gumapang? Bakit tayo gagabang papunta rito hindi naman tayo aswang? Mahina akong tumawa pero agad ding tumigil nang biglang may maalala. Agad kong hinila si Faith palayo sa bahay. Naamoy mo rin ba? Yung nakakatakam na amoy na yon? Yung ba yung nagdala sa'yo dito? Ano ibig sabihin nun? Sino yung naamoy natin? Si Ate Tess ba? Tsaka yung pinagbubuntis niya? Joy, natatakam tayo sa kanya? Natatakam tayo sa buntis? Hindi! Imposible! Alam mo, imposible mangyari yan. Paano tayo matatakam sa amoy ni Tessa at sa pinagbubuntis niya? Eh, hindi naman tayo aswang. Pero nasa atin yung mutya ng ilog. Mutya na pagmamayari ng isang aswang. Paano kung bukod sa lakas at iba pang kakayahan na meron tayo? May iba pa tong kayang gawin, ha? Paano kung may kapalit ang kakaiba nating kakayahan na ang kapalit nun? Magiging aswang tayo kaya unti-unti na tayong kumikilos na parang aswang. Imposible. Faith, alam mo, napaka-imposible. Nitong nagdaang 1 linggo, lahat ng akala nating hindi totoo tsaka imposible, nangyari, Joy. Sa dami ng nangyayari sa atin, wala nang imposible, kaya baka pati yun posible na rin. Hinawakan ko ang balikat niya. Paulit-ulit ko siyang inalog at pagkakalma niya, saka ko umiling. Hindi tayo magiging aswang. Hindi. Naintindihan mo? Kung totoong may kapalit nga ang mga kakayahan at kapangyarihang nakuha natin mula sa mga mutya, agad yung sasabihin ng Mang Iver. Pero wala naman siyang sinabi, di ba? Wala nga, pero yung nangyari kanina, paano natin mapapaliwanag yun? Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang nangyari. Kaya nga bukas sa bukas, babalik tayo sa bahay ni Mang Iver. Sasabihin natin sa kanya nangyari. Bukas? Ba't bukas pa? Ba't hindi na lang ngayon? Ngayon na, puntahan na natin si Mang Iver para matingnan niya tayo. Para malaman na natin kung ano ba talaga nangyayari sa atin. Natigil kami sa pagdidiskusyon at agad na tumakbo papunta sa bahay ko nang marinig namin ang sakit na pagpalahaw ni Tessa. Sa pagkataranta, hindi na ako kumatok at binuksan na agad ang pinto. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Joy! Ang bebe ko! Ang anak ko! Dinudugo ako! Humawak si Tessa sa binti niya sabay pakita sa amin ang dugong nakuha mula ron. Bigla akong nakaramdam ng pagkauhaw sa nakita ko. Habang si Faith ay mabilis na pumunta sa tabi ni Tessa at pinakalma ito. Joy! Ha? Sunduin mo na si Nang Lourdes, yung manghihilot na marunong magpaanak, yung malapit sa balon. Joy, bilis na! Kaya mo to mag-isa? Ayos ka lang dito? Kaya ko. Kaya kong labanan to. Hindi ako gagawa ng kahit anong makakasakit kay Tessa o sa magiging kapatid mo. Promise. Lumunok siya. Kita ko sa mata ni Faith na kagaya ko. Hirap din siyang labanan ng hindi maipaliwanag na pagkatakam niya sa tamis ng dugong nagmumula kay Tessa. Ayaw kong pabayaan si Tessa kay Faith pero nangako siya na hindi siya mananakit kaya tumakbo na ako para sunduin ang sinasabi niyang manghihilot. Naagapan ang pagdurugo ni Tessa at sa awa ng Diyos, ligtas ang pinagbubuntis niya. Pinayuhan na lang siya ni Nang Lourdes na wag nang magkikilos dahil di tulad ng dati, mahina na ang kapit ng bata. Kinaumagahan nakabalik na rin si tatay na siyang binilinan kong ihanda ang bahay sa posibleng nalalapit na pag-atake ng aswang at para malaman kung ano ba talaga ang nangyayari sa amin ni Faith, bumalik kami sa kubo ni Mang Iver pero wala siya ron. Baka umalis siya saglit para manghuli ng kakainin. Maghintay na lang tayo. Hindi mo ba talaga nakikita ko, Joy?
O nagbubulag-bulagan ka lang dahil ayaw mong aminin na sa kauna-unahang pagkakataon, mali ka at tama ako. Maski isang bakas ng matandang aswang wala na. Na para bang kahit isang beses hindi siya naligaw sa kubot sa lugar na to. Paano kung siya pala ang nunong aswang na hinihintay nating bumalik? Paano kung niloko at pinaglaruan niya lang tayo? Paano kung bukod sa pagtuturo niya sa ating gamitin ng mutya, may iba pa siyang ginagawa sa atin? Kaya tayo unti-unting nagiging aswang. Faith, Huwag mo nang itanggi! Huwag mong bilugin ang ulo ko at huwag mo akong paniwalain na mali ako. Kasi parehas nating alam kung gaano tayo kahirap na labanan ng pagkatakam natin kay Tessa. Isang pitik na lang, lalantakan na natin siya, diba? Tapos kung kailan tayo may malaking problema, kung kailan natin mas kailangan si Mang Iver, saka siya maglalahong parang bula. Paano kung may kaakibat na sumpa yung mutyang nasa loob ng katawan natin, kaya unti-unti tayo nagiging aswang. Joy, ano nang mangyayari sa atin? Sino nang poprotekta sa lugar natin kung tayo na siyang dapat gagawa nun? Tayo yung magiging bagong panganib sa mga tao doon. Huwag na tayong bumalik doon, Joy. Magpakalayo-layo na tayo. Lumipat tayo sa lugar na walang tao. Doon sa lugar na wala tayong masasaktan sakaling tuluyan na nga tayong maging aswang. Ano? Magsalita ka naman. Kahit anong magsabi ka. Sabihin mo kung ano tumatakbo dyan sa isip mo. Alam ko meron. Ngayon mo ako kumbinsihin na mali ako, na umaatake lang ang pagiging paranoid ko, na wala naman akong dapat na ipag-alala kasi tayo to eh. Lamok nga, hindi natin mapatay, mga kababayan pa kaya natin? Joy, ano ba? Magsalita ka naman. Takot na ako oh. Hindi ko alam kung anong gagawin, kung ano bang iisipin ko. mamayang gabi ang huling full moon ngayong buwan. Naalala mo ba yung sinabi ni Mang Iver tungkol sa kabilugan ng buwan? Sabi niya, mas malakas daw ang mga aswang. Mas gutom kaya mas marami silang mabibiktima sa panahong to. Kung totoong sinasabi mo na nakakuha tayo ng sumpa sa mutyang pag-aari ng nunong aswang, at kagabi, unti-unti tayo nagiging aswang, ibig sabihin? Ibig sabihin ano? May tsansa na baka mamayang gabi, ang unang gabi natin bilang isang ganap na aswang? Gamit ang kakaiba niyang lakas, walang kahirap-hirap niyang hinila ang kawayang pundasyon ng kubo. Pinutol niya yon sa 2 mas maliit na piraso at iniabot sa akin. Anong gagawin natin dito? Kung di natin may pagtatanggol ang mga kapitbahay natin laban sa mga aswang, at sa halip magiging dagdag panganib pa tayo sa kanila, mas okay na tapusin na natin to. Patayin mo ako, Joy. Patayin mo na lang ako dahil hindi ko matatanggap pag naging halimaw ako. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba ako naririnig? Kung totoong sinasabi ni Mang Iver, nasusundin ng mutya natin ang lahat ng sasabihin natin. Ito ang gagamitin ko para tapusin ang buhay ko, bago pa ako makapanakit na inosente. Ano? Ano ibig mo sabihin? Anong balak mo? Ang mutya ng ilog, inuutusan kita na dahan-dahan akong patayin sa oras na malasap ko ang dugo ng una kong biktima. Anong ginagawa mo? Bakit inuutusan mo ng ganyan ang mutya mo? Ngayong gabi, pwedeng sumugod sa lugar natin si Mang Iver sakaling siya ang mga nunong aswang na hinahanap natin. Kailangan nandun tayo para protektahan ang mga taga sa atin laban sa nunong aswang at mga alagad niya. Yung inutos ko sa mutya ay isang paraan para maprotektahan ko ang taga sa atin. Sakaling hindi ko kayang labanan ng pagiging aswang at bigla na lang din silang atakihin. Bumuntong hininga siya bago niya inutos sa kanyang mutya ang kaparehong bagay. Maaga kaming bumalik sa amin. Ipinaliwanag namin sa lahat ang pwedeng mangyari ngayong kabilugan ng buwan, pero bukod kay Papa at Tessa, wala nang iba pang sumeryoso sa amin. Joy, sakaling huling gabi na natin ngayon, gusto kong malaman mong thankful ako na naging kaibigan kita, na hindi mo ako iniwang mag-isa nung namatay yung mga magulang ko, tsaka naulila na ako. Mahigpit ko siyang niyakap. Naiyak ako pero hindi ko yon pinahalata sa kanya. Kahit papaano, gusto kong umasa na baka may maganda pang kalalabasan nito. Kahit parang imposible, pero gusto kong umasa na maaayos namin to at mahahanapan ng solusyon. Si Mang Gaston ba yun? Anong ginagawa niya sa labas? Ano?
Ang matandang yan talaga oh, ang tanda-tanda na pero mas masahol pa sa bata kung magpasaway. Kumalas siya at naunang lumakad papunta sa mayabang at matigas na ulo naming kapitbahay. Pero bago namin ito tuluyang malapitan, natanaw namin sa hindi kalayuan ang figura ng bulto-bultong aswang na dahan-dahang yumuyuko hanggang sa tuluyan ng nakadikit sa lupa ang mga katawan nila. Gumapang na sila palapit sa amin habang ang nunong aswang na ang mukha ay natatamaan ng liwanag ng buwan ay nakumpirma namin sa wakas na siya ring nagsanay sa amin para raw maging tagapagligtas kami ng lahat mula sa sarili niyang lahi. Makinig ka sa akin ng mabuti, Mang Gaston ha. Tumakbo ka ng mabilis papunta sa bahay ni na Joy. Huwag na huwag kang titigil sa pagtakbo at pagkatok, okay? Hanggat hindi ka nila pinapapasok sa loob, yun ang gagawin mo. Ngayon na! Tahimik kong binilang ang mga aswang na dahan-dahang gumagapang papalapit sa amin ni Faith pagkatapos kong masigurong nakapasok na si Mang Gaston sa bahay. Joy, ang dami-dami nila. Kaya ba nating talunin ang mga aswang na to? Malakas tayo't kinaya natin patayin ang 4 na aswang na nakainkwentro natin dahil sa mutya, diba? Nagawa ba natin yun ng walang kahirap-hirap kasi wala silang mutya? Di ko sigurado. Baka. Paano kung isa o lampas isa sa mga aswang na to may mutya rin? Tingin mo, matatalo pa kaya natin sila? Hindi ako sumagot. Sinugod ko na lang ang unang aswang na nakatawid sa minarkahan naming palatandaan. Dinampot ko ito sa leeg at akmang hihilahin na ang puso habang nakabitin to sa ere nang sa isang iglap ay nasa harap ko na si Mang Iver, ang nunong aswang na hindi namin inaasahan na agad ding susugod. Ang akala namin magpapahuli siya tulad nung unang inkwentro. Kung ayaw mong malagasan ng isa pang kalahing aswang, patigilin mo sila! Kung hindi, anong gagawin mo? Papatayin mo ang aswang na hawak mo? Saglit akong kumurap. Pagdilat ko, litaw na ang puso ng aswang na hawak ko. Si Ever mismo ang dumukot nun. Pumipintig-pintig pa. Dala ng gulat, napaatras ako pero mabilis niya rin akong nahuli at pinako sa lupa habang nasa 20 o lampas pa ang mga aswang na tulong-tulong pumipigil kay Faith na makalapit sa akin. Wala akong pakialam kahit na mapatay mo pa ang lahat ng aswang na kasama ko. Makuha lang kita. Pilit akong kumawala sa kanya pero ang nagawa ko lang ay sugatan ng mukha niya na hindi niya gaanong ininda. Ano yan, mahal kong asawa? Nagtataka ka ba kung paano at bakit mas malakas ako sa'yo? O kung paano ko kayo naloko at napaniwala na mahina at mabuti akong aswang? Mabuting aswang. Aswang na hindi nambibiktima ng tao. Walang ganon, Joy. Lahat ng aswang masama. Lahat ng aswang gusto ng dugo at laman ng tao. Malakas na sumigaw si Faith. Nang makita kong kinakagat siya ng aswang, hindi para kainin, kundi para may maisaling kung ano sa kanya o sa dugo niya. Muli akong kumawala. Nabitiwan ni Iver ang isa kong kamay. Tinula ko siyang palayo sa akin at nang mapagtantong walang binatbatang lakas ko kumpara sa kanya, kinagat ko na lang siya. Nang malasahan ko sa dila ko ang kakaibang tapang ng dugo niya, tumirik ang aking mga mata. Nagsimula akong manginig at yon ang naging hudyat para bitiwan niya ako. Ramdam kong may kumakalat na kung ano sa ugat at dugo ko. Hindi ko alam ang eksaktong nangyayari sa akin pero may kutob ako na pagkatapos nito, hindi na ako makakabalik sa dati kong pagkatao. Mali kami ni Faith ng hinala. Oo nga't ang mutya ng ilog ang siyang nagsimula ng pagbabago sa amin. Ngunit hindi ang kabilugan ng buwan o dugo at laman ng una naming biktima ang hudyat para maging ganap kaming aswang. Kundi dugo mismo ng isang aswang. Yon ang kailangan. Pagkaraan ng ilang minutong sakit at paghihirap, parang nalampasan ko ng pinakadelikadong parte ng aking pagbabago. Kinaya mo. Nakayanan mo. Sa wakas, may reyna na ako. Papatayin kita! Papatayin kita at sisiguraduhin kong pagsisisihan mong ginawa mo akong kauri niyo. Ako ang tatapos sa'yo, sa inyong lahat! Naririnig mo ba ako? Tatapusin kita! Hindi mo dapat pinagsasalitaan ng ganyan ang mapapangasawa mo.
at ama ng mga makapangyarihang aswang na ipinagbubuntis mo. Mapapangasawa? Ikaw? Aasawahin at magiging ama ng mga anak ko? Nek-nek mo! Wala kang magagawa. Hindi mo matatakbuhan ang nakatadhana sa iyo, Joy. Hindi ka nakatadhanang maging tagapagligtas sa mga taong nabubuhay lang para maging pagkain natin, kundi para maging reyna ko. Reyna ng mga aswang, tulad ng kalulalulahan mo. Aswang ka na nga, nababaliw ka pa. Kung ano-anong pinagsasasabi mo. Hindi aswang ang lola ko. Walang aswang sa pamilya namin. May dugo kang aswang dahil galing ka sa lahi ni Arosa, ang pinakamakapangyarihang aswang sa pugad namin. Ang mapapangasawa ko at dating nagmamay-ari ng 2 mutyang pinaghatian nyo ng kaibigan mo. Kung hindi lang niya nakilala ang lalaking yon, ang lintik na albularyong yon, matagal na sanang mas naging makapangyarihan ang lahing aswang natin. Ang nawawala mong ina, ako ang dahilan kung ba't hindi na siya nakauwi. Tulad mo, sinubukan ko ring gisingin ang pagiging dugong-bughaw niyang aswang. Pero hindi tulad mo, mahina siya. Hindi niya kinaya ang sakit na kailangan niyang pagdaanan para maging aswang. Mahina ang katawan niya, kaya namatay siya. Mabuti na lang, may anak siya. At matagal-tagal din kitang binantayan. Minanmanan hanggang sa umabot ka sa hustong gulang. Ano? Hindi aksidente na nahanap ko ang mutya ng ilog sa ilog? Sinadya mong iwan yun doon? Pati na rin ang pag-atake mo sa amin ng gabing yun, planado mo? Pinaniwala mo ko na gusto mong mabawi ang mutya ng ilog. Kaya nyo kami sinalaki ng gabing yun. Pero ang totoo, pinlano mo tong lahat para makuha ko. Para maging asawa ko at ina ng mga magiging pinakamalalakas na aswang. Joy, ilang dekada ka nang hinihintay ng lahi natin. Ikaw ang babaeng sinasabi ng propesiya na mas magpapalakas pa sa lahi natin. Hindi ka nakatakdang maging tao habang buhay. Hindi ka nababagay rito, kaya sumama ka na sa akin. Nang hihinang tumingin ako sa paligid. Sa dami ng aswang, kapag inutusan niya ang mga ito na salakayin ang bawat kabahayan at patayin ang bawat tao, siguradong walang matitira. Wag! Huwag kang sumama sa kanya! Naloko niya na tayo nung una! Huwag mo ngayaang magtagumpay sa ulit! Kung ang kalulalulahan mo nga na pinanganak na aswang, nagawang mamuhay ng normal, na parang tao, sigurado kung kaya mo rin. Hindi na natapos ni Faith ang sinasabi niya nang humaba ang dila ni Iver. Hinila niya si Faith palapit sa amin, saka ito sinakal habang nakatingin sa akin. Sa mga oras na yon, alam ko na kung paano niya naitago sa akin ang totoo niyang lakas. Pumalpak ang mutya kong kilalanin ang tunay niyang anyo dahil nung panahong sinasanay niya kami, wala sa kanya ang sarili niyang mutya, kaya ang dating ay mahina siya at walang kakayahang manakit. Sige, payag na ako. Papayag na ako makasal sa'yo. Payag na ako maging reyna ng mga aswang, kapalit na isang kondisyon. Wala kang pagpipilian. Mas kailangan mo ko kaysa kailangan kita, di ba? Gamit ang bagong lakas bilang isang ganap na aswang, hinila kong palayo kay Iver si Faith nang bitiwan niya ito. At ano naman ang mga kondisyong to? Gusto ko na maging protektadong lugar na to. Pati na rin ang mga nakatira rito. Ipangako mo sa akin wala ng aswang pang manggugulo sa lugar na to. Ipangako mo! Ano bang ginagawa mo? Bakit ba nagpapakabayani ka na naman? Bakit ikaw na naman ang kailangan magsakripisyo? Hindi ako nakinig kay Faith. Tinulak ko siyang palayo at dahil hindi pa siya ganap na aswang, mas malakas ako sa kanya. Nang subukan niyang tumakbo palapit sa akin, inutusan ni Iver ang mga alagad niya na muli itong hawakan. Joy! Tigil mo! Isang malaking kaibangan ang ginagawa mo! Nagbingi-bingihan ako sa mga sigaw niya. Naglahad ako ng kamay kay Iver. Hudyat na handa na akong sumama sa lugar kung saan naninirahan ng mga aswang o kung saan niya ako gustong dalhin. Noong gabing yon, tuluyan niya na akong naging kabiyak. Tinalikuran ko si Faith. Hinayaan ko siyang mamuhay bilang alipin, mababang uri ng aswang gawa ng pagiging kalahating tao niya. Ilang buwan akong nanatili sa pugad ni Iver at naging sunod-sunuran hanggang sa tuluyan kong makuha ang tiwala niya
nang ipagbuntis ko ang una naming anak. Handog para sa'yo at sa supling nating pinagbubuntis mo. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na hindi ako kakain ng tao? Hinahayaan kita noon pero ngayon, hindi na pwede to. Buntis ka na, Joy. Kailangan ng munti nating prinsipe ng dugo ng tao para mas maging malakas siya. Ilayo mo sabi sa akin yan eh! Kinuha ng aliping aswang ang isang bandehadong puno ng puso ng tao at wala nang nagawa pa si Iver nang bumalik ako sa kama para magpahinga. Dala ng pagbubuntis ko, ramdam kong mas lumakas ako pero hindi ko yon pinaalam sa kanya. Sa halip, nagpanggap akong tila walang epekto ang pagdadalang aswang ko. Ang akala niya makukuha na niya ang gusto niya nang pumayag akong magkaanak kami. Ang hindi niya alam, parte ito ng plano ko mula nang malaman ko na ang reynang aswang na nagdadalang aswang ang nagiging pinakamalakas sa buong pugad. Ngayong sigurado na ako, plano kong tapusin si Iver ngayong gabi mismo. Sinasabi ko na nga bang may pinaplano ka? Akala mo ba talaga mauuto mo ko? Tanong niya nang bigla siyang magmulat habang akmang sasaksakin ko na sana siya gamit ang mahiwagang punyal na nakuha niya sa albularyo na asawa ng kalulalolahan ko na ayon sa kwento niya ay napatay niya habang pinatatakas nito si Lola Azora na ipinagbubuntis pa lang noon si Lola Esmera na mama ni Mama. Paano mas naging malakas ka? Hindi ba dapat nangihina ka dahil kinukuha ng pinagbubuntis mo ang bawat patak ng lakas mo? Hindi ko na siya sinagot. Pinahaba ko ang dila ko at sinakal siya sa leeg. Agad kong hinigpitan. Mas lalo pa siyang hindi nakagalaw nang ibabawan ko siya. Sinubukan niyang manlaban pero sa lakas ko, wala siyang laban. Sinaksak ko siya gamit ang punyal. Dahan-dahan kong hiniwa ang dibdib niya, saka yung tinusok sa tumitibok pa niyang puso at pinitas na parang mangga. Sa kauna-unahang pagkakataon, kumain ako ng puso. Hindi ng tao, kundi ng kapwa ko aswang. Tama siya, masarap nga. Nakakaadik ang lasa at para bang hahanap-hanapin ko. Habang ninanamnam ko yon, pumasok sa kwarto ang isang aliping aswang. Sinenyasan ko siyang manahimik pero nagsisigaw siya kaya wala akong pagpipilian kundi patayin din siya bago pa maalerto ang buong pugad. Noong gabing yon halos naubos ko ang mga aswang sa pugad ni Iver, Miss Anne. Pero may iilan ding nakatakas. Pinagtulungan namin ni Faith ang mga natitirang aswang matapos kong ipaliwanag sa kanya na parte talaga ng plano ko ang ipagkanulo siya para maprotektahan ko siya mula kay Iver at sa pagiging ganap na aswang. Nabagaman hindi ko ikinatutuwa, nakabuti rin. Ginamit ko ang pagiging malakas na aswang para siguruhing ligtas ang bawat tao at lugar na kaya kong protektahan at ipinagpatuloy ko ang aking pagbubuntis, Miss Anne. Pero imbis na prinsipe ng mga aswang, sinanay ko ang anak ko para maging tagapagligtas na papalit sa amin sakaling dumating ang araw ng aming pagpanaw, lalo na't alam kong kalat ang lahi namin ni Iver sa iba't ibang panig ng bansa na kahit marami na akong napatay, patuloy pa ring dumadami at naghahasik kaya hindi pwedeng mawalan ng tagapagligtas ang sangkatauhan. Para sa sarili naming kaligtasan, masakit man sa akin at gustong-gusto ko mang bumalik kay Papa, minarapat kong wag nang muling tumapak sa bayan namin. Yun na rin ang naging paraan namin ni Faith ng pagtanggap na hinding-hindi na kami makakabalik sa dati naming mga buhay. Sa ngayon, hanggang dito na lang po ang aking kwento. At muli, maraming salamat sa inyong oras at pakikinig. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, aba, subscribe na! Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang muna.
At maraming salamat sa inyong pagsubaybay.